Ryan! Meron akong video na mga warning o paalala para sa mga new car buyers dito sa Pilipinas. Marami yun. Hanapin mo na lang tong episode. 10 reminders para sa mga brand new car buyers sa Pilipinas. Na ang sabi ko doon, ang problema ng lahat ng car buyers pagkakuha mo pa lang ng kotse o RCR. Sa pagkabili mo kasi ng brand new na sasakyan, ang ibibigay lang sa'yo ng dealer ay ang invoice, which is only valid for 7 days according sa LTO. Tapos, ang earliest processing para makuha ang ORCR according ulit sa LTO ay 7 to 11 working days. Ito yung pinapaskill ng LTO sa kasa. In other words, meaning nung 7 to 11 working days, Mondays to Fridays lang, tapos excluding holidays pa. Kaya pwedeng umabot hanggang 3 weeks. Parang next month mo na makukuha. At kung may unexpected delays tulad ng technical issues sa internal system na kadalasan meron ngayon, expect mo na mas realistic na ang 2 months. Pero anything more than that, parang sobra na. Isama mo na rin dito kung may batching o anumang simpleng delay na madadaanan. Kotse mo insured, tapos ikaw hindi. Sa AXA, hindi lang kotse ang pwede mong ipa-insure. Meron rin silang pantao. At yun ang AXA My Life Choice. At yan ang choice ko. May kasama ng life protection, critical illness coverage, at life goal fund. Tapos mo mabayaran, insured ka na for life. Make this your life choice. Ito ang hindi alam ng karamihan. Hashtag, alam mo ba na meron pa palang PNP clearance para sa registration ng mga brand new na sasakyan dito sa Pilipinas? Isipin mo yun, dumadaan pa pala ang proseso sa ibang ahensya bago pa mag-start yung mismong process sa LTO. Sa ideal na sitwasyon, pag na-process na ng car dealership ang car registration mo, dapat 3 ang makukuha mo. Number 1, OR. Ito yung original receipt. Ito yung proof na bayad na ang rehistro. Number 2, CR. Ito yung Certificate of Registration. Andito naman yung details ng sasakyan mo, chassis number, registered owner, address, color, at kung ano-ano pang detalye tungkol sa'yo at kotse mo, including na plate number. Kaya number 3, sa ideal situation, kasama na dapat dito ang physical plate number pagkarehistro. Kaya ako sinasabi na sa ideal situation. Kasi in reality, hindi ito nasusunod. Kadalasan, pagka-release ng kotse mo, ang magandang gawin, mag-follow up ka ng ORCR at plaka after a month. Take note, ito na rin yung magandang timing o period para mag-follow up para sa ORCR at plaka mo. Kasi, base nga sa timeline, mga nasa ganitong panahon kasi yung acceptable timing para hindi ka rin magmukhang makulit sa ahente mo. Minsan kasi, kailangan natin maintindihan na ang main na trabaho ng sales agent ay matulungan ka mabili mo ang kotse na hinahanap mo. Ang pagmomonitor ng rehistro ay isa lamang sa mga additional services na pwedeng makuha sa ahente mo. Tulad nga ng sinabi ko sa nauna kong video, base sa sarili kong experience nung bumili ako ng kotse sa ibang bansa, ako mismo ang nag-process ng registration ng binili kong sasakyan. Tapos, napakasimple lang. Isipin mo, kung sarili mong ipaparehistro ang binili mong sasakyan dito sa Pilipinas, baka hindi ka na bumili ng bagong kotse dahil napaka-hassle ng pabago-bagong proseso at red tape ng kung ano-anong ahensya ng gobyerno natin dito sa Pilipinas. Kaya mabuti pa nga na ang dealer na lang ang nag-aayos o nagproproseso ng car registration natin. Sila lahat gumagawa ng legwork. Mag-iintay na lang tayo lumabas ang ORCR at plaka. Pero may mga bagay na out of control na sa ahente o sa dealer. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Kaya reality check ulit tayo. Nangyayari sa totoong buhay na may ORCR ka na pero wala ka pa ring physical plate. Tapos, nung nagtanong ka sa dealership, ang sabi lang nila, hindi pa available ang plaka mo. Biglang may memo na ang LTO na no plate no travel.
ano nang gagawin mo? Ibig sabihin ba nito, hindi mo na muna pwedeng gamitin ang sasakyan mo? Papayag ka ba nun? Bumili ka ng bagong sasakyan, cleared ito ng mga ahensya, rehistrado na sa LTO nung may ORCR pero hindi mo pwede gamitin? 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa mga car owners what to do sa mga ganitong sitwasyon. Personally, kung nangyari sa akin to, meron akong bagong sasakyan, may ORCR na, registered naman, wala nga lang plaka. Gagamitin ko pa rin ang kotse. Kasi, on my part, ginawa ko naman lahat ng dapat kong gawin. Hindi ko naman kasalanan na hindi available ang plaka ko. Pangalawa, magiging updated ako sa mga current memo o patakaran ng LTO. At yan rin ang i-recommend ko para sa'yo. Actually, sa mga panahon na ito, habang ginagawa ko tong episode na to, hindi pa rin malinaw hanggang ngayon kung kailan matutupad ang no plate no travel policy na nilabas ng LTO. Isipin mo, sa current memo na nilabas nila, gusto ng LTO na tayo ang gumawa ng temporary plate. Tapos may sariling format at material na halos look-alike lang din naman ng temporary plate na galing sa dealer. Tapos nakasulat na rin doon yung conduction sticker natin. Isipin mo yun, gusto pa nila tayong pagastusin. Tapos isa pa, para daw magamit tong improvised plate, kailangan mo pa muna kumuha ng permit para magamit to. Labo, di ba? Sila na nga yung walang ma-provide, sila pa ang mga aabala, tayo pa mapapagastos. Hindi ko to sinasabi para ma-encourage kayo na lumabag sa batas. Kailangan pa rin natin maging law-abiding citizen. Pero syempre, smart law-abiding citizen dapat. Iba yung may alam, nagbabasa at nag-uunawa ng mga patakaran para hindi ka maisahan. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Paalala ko lang, ang dealer ay nagpa-facilitate lamang ng rehistro nating mga bumibili ng sasakyan. Wala rin silang control sa availability ng plaka natin. At kung available na yan, sigurado naman na ibibigay nila yan. Kaya kapag meron ka ng ORCR, waiting game na lang talaga para sa actual na plaka. Huwag mong stressin ang sarili mo sa kaka-follow up ng plaka mo. Dagdag ko na rin pala, iba-iba ang LTO branches na nagpro-provide ng plaka. Kaya minsan, posibleng may mga mas mauna o mas mahuli makuha ng plaka. Pero ang palatandaan na nagawa ng dealer ang kanilang trabaho ay kapag may ORCR ka na. Gaano katagal ka nag-intay para sa plaka mo? Comment below. Kung nakadagdag tulong tong impormasyon na to sa'yo, huwag mahiya mag-like sa video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para parati kang updated sa mga relevant at informative car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.